niya na nagtataka si James pero madalas na dinadahilan niya rito ay dahil ayaw lang niyang i-risk na mahuli ng mga magulang niya. Alam kasi niya na kapag lumabas sila sa pampublikong lugar kasama ang kagaya nito ay madali lang iyong kakalat sa media. Sikat ang grupo na kinabibilangan ni James. Habulin ng mga paparazzi at kahit ang normal na tao ay madaling malalaman kung sakaling mapabalita ang tungkol sa kanya at dito. Ikinatatakot iyon ni Julian, lalo na at hindi lang normal na tao ang kanyang mga magulang. For all she know, sa kabila ng hindi paghihigpit ng mga magulang niya sa mga nakaraang taon sa kanya, ay may mga mata pa rin na nakamasid sa kanya. Swerte lang siya na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli. Dahil madaling makaintindi si James, ay naging maayos naman ang setup nilang iyon. Isama pa na mas na-enjoy pa nga nilang isa't isa dahil walang kahit sino man na sumisira ng moment nila kapag magkasama. Walang nanonood. Parang sa kanilang dalawa lamang ang mundo kapag nagde-date sila ng ganoon. Pribado ang lugar at kahit alam niyang hindi iyon mismong pagmamayari ni James dahil property nito iyon at ng mga kaibigan, ay sinisigurado nitong kapag pupunta sila doon ay walang sino man ang pupunta. Malaki ang private place na iyon ni na James sa Golden Cash. May villa, malaking swimming pool at ilang amenities kagaya ng billiards, basketball court at tennis court. Malaki din ang hardin doon na siya naman paborito nilang puntahan ni James. Sa kasalukuyan ay nandoon sila ngayon. Sabay silang umupo sa picnic lot na nakalatag sa Bermuda grass ng hardin. So, kumusta ang lakad mo sa Portugal? Tanong ni Julian sa nobyo habang ito ay nag-uumpisang humiga sa kandungan niya. Siya naman ay nag-uumpisang tingnan ang laman ng picnic basket na inihanda nito. Nakakita siya ng 2 clubhouse, sandwich. Inilabas niya iyon at ibinigay rito ang isa. Ayos naman. It was a beautiful wedding. Sa wakas ay nakita na rin ang playboy na kaibigan namin ang katapat niya. They seemed so happy. So I felt happy for them too. Nakakalungkot isipin lang na hindi kita nakasama doon para makita ang okasyon. Bahagyang nagulo si Julian sa sinabing iyon ng nobyo. Napapansin niya na nitong mga nakaraan ay parang madalas na nagpaparamdam ito na gusto na siya nitong ipakilala sa publiko at ipaalam sa mga kaibigan nito na nobya siya nito. Pilit na iniintindi na nga lamang niya iyon noong una dahil na rin isa-isa nang nag-aasawa ang mga kaibigan nito. Baka nape-pressure na din si James sa mga nangyayari sa paligid nito. Magiging masaya nga siguro kung nandoon ako. Pinilit na lang na ngumiti ni Julian sa sinabi ng nobyo. Tumingin sa kanyang nobyo at habang nakahiga ay inabot ang mukha niya. 3 taon na tayo, Julian. Oo nga, ang galing no? Sa kabila ng komplikado nating sitwasyon ay naging matatag tayo. Alam ni Julian na may ibang pahiwatig ang mga sinasabi ng kanyang nobyo. Nararamdaman niya pero gusto niyang iiwas ang pag-uusap nila sa ganoon. Hindi pa siya handa na ipagmalaki ang relasyon nila. Hindi siya kailanman magiging handa, lalo na ngayon na alam niyang malapit nang matapos iyon. Tinitigan lang ni James si Julian. Waring may gustong sabihin. Iniwas ni Julian ang tingin at kinuha muli ang picnic basket. Naghahanap ng kung anong interesanteng makikita doon para may iba silang pag-usapan. Nagtagumpay naman si Julian dahil may nakita siyang kakaiba sa basket bukod sa mga pagkain at inumin. Nakakita siya doon ng isang box. May kalakihan ng box na tila naglalaman ng relo. Nakataas ang isang kilay na kinuha niya iyon. Pasalubong mo ba ito sa akin galing Portugal? Actually, dumaan din ako sa New York. Doon ko binili iyan. Ngumiti si James at tumayo mula sa pagkakahiga nito sa kanyang kandungan. See it for yourself. Binuksan ni Julian ang kahon pero napakunot-noo siya na makitang may isang box pa na nakapaloob sa kahon. May note pa na nakalagay na open again sa ibabaw ng mas maliit na box. Sinunod niya ang nakalagay sa note at may isa pang box muli na may the same note. Sa pagkakita noon ay sinimula ng kabahan si Julian. Paliit na kasi ng paliit ang box. Tiningnan niya si James at nakita niya ang malaking ngiti sa mukha nito. Samantalang ang mukha naman ni Julian ay tila nawala ng kulay sa naiisip na maaring laman noon. Go on. Encourage pa ni James sa kanya. Sa nanginginig na kamay ay ipinagpatuloy ni Julian ang pagbukas. At nang sa wakas ay nabuksan niya ang pinakahuling kahon, inapapikit siya.
Pinipilit na pigilan ng mga luha na nagtatangkang lumabas sa kanyang mata sa pinaghalong saya at higit sa lahat ay kalungkutan na hindi niya magagawang sagutin ng tama ang napakagandang tanong na nasa huling note ng box. I am so sorry, James. Salip na sagot niya at sinara at sinira ang araw na iyon para sa kanilang dalawa. I was expecting you to be late again. Hindi ka ba nag-enjoy sa paglabas niyo ng kaibigan mo, Julian? Sa namumulang mata ay sinalubong ni Julian ang tingin ng kanyang ama. Kapag magkikita sila ni James ay palaging sinasabi niya sa mga magulang na makikipagkita lang siya sa isang kaibigan. Sa tuwina ay pumapayag ang mga ito at hindi rin naman nagagalit o nagtatanong kapag nahuhuli siya ng uwi. Sumama po kasi ang pakiramdam ko kaya kailangan ko nang umuwi. Mauna na po ako sa taas. Sandali na lang at maghahapon na. Hindi mo ba gustong sumabay? Umiling si Julian. Sa lagay niya ngayon ay alam niyang hindi niya makakayang tumagal na hindi napapaiyak. Sariwa pa ang naging pag-aaway nila ni James kanina. Hindi niya makakayang itago ang sakit na nararamdaman sa pamilya. Alam niyang sooner or later ay mararamdaman din ng mga ito na may problema siya at ayaw niya mag-umpisa magtanong ang mga ito. Natatakot siya na baka hindi niya kayang magsinungaling. Nakakain na po ako. Sagot na lang ni Julian. Akmang aakit na siya nang magsalita muli ang ama. Nagtalo kayo ng kaibigan mo, tama ba ako? Naniga si Julian nang marinig ang kakaibang tono ng kanyang ama nang sabihin nito ang salitang kaibigan. Napatigil siya. Ang akala mo ba ay maitatago mo sa amin ang lahat, Julian? 3 taon. Tumingin siya sa kanyang ama. Lalong bumigat ang kalooban niya. For all those years ay alam ng ama ang kanyang tinatagong sekreto. Papa. Lumapit kay Julian ang ama. Wala siyang mababakas na emosyon sa mukha nito kaya lalo siyang kinabahan sa maaaring mangyari. Nawala na rin ang kulay ang kanyang mukha. Sa kabila ng pagiging istrikto ng ama ni Julian ay mabait naman ito. Madalas ay ibinibigay nito ang mga gusto nila, lalo na kapag nabibili ang mga iyon ng pera. Nararamdaman din niya ang pagpapahalaga ng mga ito sa kanila dahil palagi sila nitong kinukumusta at sinusuportahan sa mga ginagawa nila sa buhay. May limitasyon nga lamang iyon dahil na rin sa klase ng buhay na meron sila. At yun na nga ay walang kalayaan ng anak ng mga ito na makapili ng taong mamahalin dahil sila ang bargain nito para sa pangarap nito. Hinawakan ng kanyang ama ang balikat niya saka ngumisi. Sa kabila ng pagkakaalam ko na may karelasyon ka sa nakalipas na taon, ay hinayaan kita, Julian, dahil alam ko na magiging unfair ako sa iyo sa hinaharap. Nararamdaman mo naman sigurong gagawin ko sa iyo, hindi ba? Arranged marriages. It runs in our family. You can't do anything about that. Mas lalong tumibay pa ang kagustuhan ko na gawin iyon sa iyo dahil na rin sa kinasangkutan ng lolo mo sa nakaraan. Kailangan ko si Alfred at ang suporta ng pamilya niya sa darating na eleksyon. I need you to be my bargain and able to win their trust and support. That was to build strong family ties. Alam ko na hindi tama iyon, na unfair sa iyo iyon. Kaya hinayaan kita na bigyan ng kalayaan kahit papaano. Hinayaan kita na makipagrelasyon sa kung sino bago mangyari ang kasalanan. Ang kasalan, gusto ko rin naman na maranasan mo ang pag-ibig. Ang maging malaya kahit papaano. But your time is running out, Julian. I want you to remember that. May hinahon pero puno ng otoridad ang boses ng kanyang ama. Napatango-tango na lamang si Julian dahil hindi niya kayang baliin ang utos nito. She has always been a good girl. Umakyat na siya sa kanyang kwarto. Kinuha ni Julian ang isa sa mga paborito niyang teddy bear sa loob ng cabinet niya. Punong-puno iyon ng teddy bear dahil alam ni James na mahilig siya doon. Hindi din naman kasi niya hinahayaan ang nobyo na bigyan siya ng bulaklak dahil ayaw niyang magtaka ang mga magulang kung sakaling may dala siyang ganoon kapag umuwi siya. At least sa mga teddy bear ay madali lang niyang magagawa ng palusot dahil alam ng mga magulang niya na mahilig siya doon. Kaya bumibili siya palagi. Yun ang dahilan niya kaysa aminin na bigay iyon sa kanya ng espesyal na tao. Niyakap niya ang teddy bear at inisip na si James iyon. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan kung nag-reply na ito sa kahit anong text niya pagkatapos nilang maghiwalay. She received nothing. Napabuntong hininga si Julian.
Alam niyang hindi naman may iwasan sa isang relasyon ang mag-away, ang magkagalit. Hindi perpekto ang relasyon nila ni James kaya nag-aaway din sila paminsan-minsan, lalo na sa isang komplikadong relasyon na kagaya ng sa kanila. Pero madali lang na nare-resolba nila ang mga iyon. Ngunit iba ang sitwasyon nila ngayon. Duda si Julian kung madali lang din naman nilang mareresolba ni James ang problema nila ngayon. She knew she brings out the beast in him. Care to tell me why? Mababakas ang sakit sa mukha ni James nang tanggihan niya ito. Nang tanggihan niya ang proposal nito. Hindi pa ako handa, James. Nakagat ni Julian ang ibabang labi. Sa totoo lang ay gusto niyang isipin na magpapakasal sila ni James. Nakakatuwang isipin na ito ang lalaking aabangan niya sa altar. Magiging ama ng mga anak niya at makakasama niya habang buhay. Mahal niya si James at handa siyang pakasalan ito. Kahit ngayon din. Ngunit kailangan niya magsinungaling dahil imposible na mangyari iyon. Tumangutango si James. Mukhang pinipilit intindihin ang sagot niya. Ngunit kapag kuwan ay umiling din ito. No, I can't accept this. James. Tumayo si James saka naglakad-lakad sa hardin. Tumayo din siya para habulin ito. Naiintindihan niya kung bakit nagkakaganoon si James. Nasasaktan ito. At lahat ng mga tao, kahit ang pinakamaintindihin pa, ay may damdamin rin na nagugulo din ang utak ng mga ito. Lalo na kapag nasasaktan, nagagalit, nahihirapang tanggapin ang mga bagay. I don't deserve this, Julian. I'm sorry, James. What? Nabata ka pa? Umiling-iling ito. You're already 23. At di ba sinabi mo na mahal mo ko? Ikaw, mahal na mahal kita at handa kitang pakasalan. Ayoko na ng ganito lang na relasyon. Na dahil lang sa natatakot ka na pilitin tayo ng mga magulang na magpakasal tayo kapag nalaman nila ang relasyon natin. Kaya gusto ko nang gawin ang lahat ng tama. If that's what it takes to make me show you to the world, I'd gladly do it. In the first place naman, nang una kitang makita ay naramdaman ko na ikaw ang babaeng para sa akin. Kaya tinanggap ko ang lahat ng gusto mo, ng mga request mo. Inintindi kita at binigay ko ang lahat ng hiling mo. Dahil gusto ko na huwag kang mag-alala, na maging masaya ka palagi. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Julian. Pero bakit parang kulang pa ang lahat ng iyon? Natatakot ka ba na kapag nagpakasal tayo ay pipigilan kita sa gusto mo pang gawin? Hindi ko gagawin yun, Julian. If you still don't want to have kids, it's okay. Just give me the security to have you for forever. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Hinawakan nito ang mukha niya. Aren't you get tired of these situations, mi amor? Of this setup? I love you so much. I want the world to know about that. I want to love you without fears. But most of all, I want to have your love with the right blessings. Niyakap niya si James. Gusto din niyang mangyari ang mga gusto nitong iyon, pero imposible. Kaya kailangan niyang tanggihan ito ng tanggihan hanggang sa tuluyan ng nawala ang pagiging maintindihin nito. Alam ni Julia na hindi niya ginagawa ang tama. Hindi niya nagawa ng tama ang lahat sa pagitan nila ni James. Nagsinungaling siya dito. Pilit niyang iginigiit na kaya ayaw niya pa ay dahil bata pa siya. Ngunit hindi niya gustong sabihin kay James ang lahat. Mahal niya si James. Hindi naman tatagal ang relasyon nila ng ganoon kung hindi niya mahal ito. Gusto niya ito sa kabila ng sitwasyon nila. Kahit madalas na sa online sila nagkakausap ay masaya na siya. Alam niyang ganoon din naman ito sa kanya. Pinagkakatiwalaan din niya ito. He had always been a good boy. Wala itong ginawang kahit ano na pinagdududahan niya. At kung meron man, alam niya na madali lang na malalaman niya iyon. Kilalang tao si James. Kung sakaling may ibang babae man ito ay madali lang niya na malalaman. Pero duda siya doon. Nararamdaman niya na tapat sa kanya si James. His words were genuine and so were his actions. Naging matagal ang 3 taon para maging sapat at mapatunayan niya iyon. Isama pa na magagawa pa ba niyang pagdudahan si James? Makakaya ba niyang magalit dito? Samantalang sa simula ay siya ang hindi naging tapat dito. Gusto niyang bumawi kay James. Gusto niyang ipakita dito kung gaano niya ito kamahal. Kahit konting sandali na lang. Kahit alam niyang hanggang doon na lang iyon.
Kinabukasan ay hindi na napigilan ni Julian ang sarili na bisitahin si James. Hindi pa kasi ito sumasagot sa mga tawag o kahit text message niya. Kahit alam niya na kakunti na lang ang oras niya na makasama ito at mas makabubuti kung magpapatuloy ang mga ganoon dahil matatapos na rin naman sila, ay hindi niya pa rin gustong tapusin ang lahat. Alam niya na nagiging unfair na siya dito, pero gusto niya pang sumaya. Gusto niya pang makasama ito kahit sandaling panahon na lang. Minsan lang nakarating si Julian sa unit ni James na nasa isang exclusive condominium building sa Makati. Hindi man ito sinagot kung nasan ito, ay hula niya na nandoon ang nobyo. Doon ito naglalagi kapag nasa Maynila ito. May mga ilang properties ito sa neighborhood properties ng Maynila pero hindi iyon madalas na nandoon. Hindi naman nagkamali si Julian dahil nabungaran nga niya sa unit si James. Hi. Pinilit ni Julian nang umiti kahit hindi niya nagustuhan ang itsura ng nobyo. He looked wasted. Magulo ang dating palagi nasa ayos na buhok nito at maitim rin ang ilalim ng mata nito. Mukhang dinamdam talaga nito ang pagtanggi niya kahapon. Ay, sagot naman ito pero may malamig na boses. Pinapasok siya nito sa loob ng unit nito. Napansin agad ni Julian na may mga bote ng beer doon. Bilang doktor ay hindi gusto ni James na sinisira ang atay. Minsan lang yan. Sagot naman agad ni James nang maramdaman itong magtatanong ito. You know it hurts. Kailangan ko makalimot kahit papaano. Lumamlam ang mga mata ni Julian na tumingin dito. I'm so sorry, James. I am so sorry. Lumapit siya dito at akmang yayakapin ito nang lumayo ito sa kanya. I just can't understand, Julian. Alam ko, ako may problema, James, dahil ayoko sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ko kaya. Ayoko lumala pa lalo ang gulo at buhayin sa isip ko na imposibleng matupad ang gusto mo. Gusto na sanang magpaliwanag ni Julian pero hindi talaga niya kaya. Ayaw niyang malaman ni James ang lahat ng sekreto na tinatago niya kahit malapit nang mabuking iyon dahil alam niyang mas lalaki pa ang away nila. Mas gugulo pa ang sitwasyon. Malinaw din naman sa isip niya na malapit na mangyari iyon. Pero gusto niya pang sulitin ang mga sandali na isipin na wala silang problema sa relasyon nila, na hindi sila magkakahiwalay. Mahal na mahal lang talaga niya si James, kaya nagiging ganoon na lang ang takbo ng isip niya. Ayaw niyang mawalay dito pero mahal din niya ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang tuparin ang mga pangarap nito. May responsibilidad siya na masigit na kailangan gawin kaysa unahin ang sarili niyang damdamin. I love you, James. Hindi pa ba muna sapat iyon? Secure ka naman sa pag-ibig ko. And I promise you, ikaw lang talaga ang mamahalin ko habang buhay. Kahit na ikakasal ako sa iba, mananatili ka sa puso ko. Dugtong niya sa isip. Tumigil si James at humarap sa kanya. Sinalubong nila ang tingin ng isa't isa. Hindi nagtagal ay bumuntong hininga si James. Tanda na sumusuko na ito. I'm sorry. Umiling si Julian. No, ako ang dapat na nagsasabi niyan. I am so sorry. I hurt you. How can I make it up to you, James? Hinalikan siya ni James. Maraming paraan. Keep on loving me. That's one. Pero ang pinakagusto ko talaga sa lahat ay ang hayaan mong ipagmalaki ka. Ang ipakilala kita sa mga kaibigan ko o hindi kaya ay mailabas ka sa isang pampublikong lugar. Makapag-date ng normal. Kahit ganoon lang muna, Julian. Ang wag ka lamang na matakot na ipakilala ko sa mundo bilang boyfriend. Ang kahit minsan ay maging normal na magkarelasyon din tayo. No secrets. No. Pinutol ni Julian ang pagsasalita nang siya naman ang humalik dito. If so, then your wish is my command. Sa kabila ng sakit na naramdaman ni James kahapon ay hindi na rin niya ininda iyon ngayon. Hindi man niya nakuha ang inaasahang sagot mula sa nobya ay ang kaalaman na pinagbigyan siya nito sa matagal na niyang pangarap sa relasyon nila ay tila naging sapat na sa kanya. Kasalukuyan silang nasa luneta at naglalakad kagaya na lamang ng mga normal at simpleng tao. Ngiti-ngiti siya habang magkahugpong ang mga kamay nila na parabang karamihan sa mga kabataang couples na nandoon. Masarap ang pakiramdam ni James na tila nakahalo sila sa karamihan.
Nakasuot sila ni Julian ng simpleng damit lang, t-shirt, maong pants at nakatsinelas nga lamang siya at ganoon din si Julian. Nakasuot nga lamang siya ngayon ng shades at sombrero. Dahil kahit pumayag si Julian na makipag-date sila ng normal, ayaw naman niyang i-risk din na makilala siya ng mga tao. Jack na magugulo lang ang date nila at ayaw niya noon. Sapat na sa kanya basta makagala sila ni Julian na parang normal na tao sa isang pampublikong lugar. Uy, gusto ko noon. Parang bata na hinila siya ni Julian papunta sa isang street food stand. Natatawang nagpadala naman siya sa nobya. Mukhang masarap. Manong, magkano po itong kulay orange na bilog? Tanong ni Julian sa nagtitinda. Sinagot naman ito ng tendero at binigyan siya ng stick para maitusok sa niluluto nito. Napakunot ang noo ni James sa sinabi ni Julian. Hindi mo alam ang tawag dyan? Ha? Tila natulero pa si Julian sa tanong niya. Hindi pa ako kailanman nakakagala ng ganito. Alam mo naman na strict ang magulang ko, di ba? Tumangutango si James. Dahil minsan din siyang dumanas ng hirap ay alam naman niya ang tawag doon. Noong nasa ampunan din sila ay ginagala naman sila paminsan-minsan ng mga madre. Kaya nakikita niya ang ganoon at alam niya ang tawag sa mga ganoong pagkain. Pero si Julian, hindi niya lubos maiisip na may ganoong kastriktong mga magulang. Oo, may kilala siyang ganoong klase ng mga magulang pero paminsan-minsan ay gusto niyang magduda. Hindi man madalas na ikwento sa kanya ng nobya ang pamilya nito ay nararamdaman niya na hindi sa basta-bastang pamilya galing ito. Makikita mo iyon sa mga kilos nito. Ngunit sa kabila noon ay nanatiling low profile ang nobya. Sa halip na kumuha ng mataas ang kita na trabaho ay pinili nito na maging guro. Hindi man ito nararanasan ng mga klase ng ginagawa nila ngayon ay bukal sa loob na tinanggap nito iyon. Kinuha ni Julian ang stick saka nagsimulang tumusok ng kwek-kwek. Pagkatusok nito ng isa ay itinaas nito iyon sa kanya at ipinakain. Kinain naman niya iyon pero agad ding nailuwa dahil hindi na palehong naalala na mainit pala ang pagkain dahil kagagaling lang noon sa kawali. Oh God, I'm sorry. Mabilis na wika ni Julian na nataranta dahil sa nangyari sa kanya. Tumalikod naman si James at sinubukan na pakalmahin ang sarili mula sa napasong dila. Sinubukan niyang paypayan ang napasong dila. Hindi naman napigil ang pag-aalala ni Julian. Lumapit muli ito sa kanya at tinulungan na hipan gamit ang bibig nito ang napasong dila niya. Tila takot na takot ito dahil sa nangyari sa kanya. Ikinatataba ng puso niya ang pagiging maalalahanin nito pero ginawa naman itong malaro ang isip niya dahil na rin sa nakikita niyang itsura nito ngayon. Nang tigilan niya ang pagpaypay sa labi ay tumigil din ito sa pag-ihip. Hindi naman sakit? Nag-aalala pa rin na tanong nito. Ngumiti ng mapanukso sa James. Hindi na, basta tutugon ka raw dito. Wika niya sa kahinalikan ng nobya sa labi. Natutuwa siya kung paano nag-form ang mga labi nito habang hinihipan ang dila niya kanina at nang dahil doon ay nagkaroon siya ng kagustuhan na maramdaman ang ganoong itsura ng labi nito sa labi niya. Hindi naman nabigo si James sa gusto. Sinagot nga ni Julian ang halik niya. Kailanman hindi niya naisip na magkakaroon sila ng pagkakataon ni Julian na maging PDA. Paano niyang maiisip iyon samantalang palaging patago at pribadong lugar lamang sila nagkikita? Isama pa na tila nakakahiya din ang magpakita ng ganoon sa publiko. Pero sa ginawa nilang iyon ngayon, pakiramdam niya ay wala namang masama. Lalo na at iyon ang pinakaunang ginawa nila. He felt free. Thank God Philippines is a free country. Bumabawi ka talaga sa akin ha? Ngingiti-ngiting wika niya nang matapos na ang halik. Pinindot ni Julia ang kanyang ilong. Sinusulit ko lang ang mga panahon na kasama kita. Napakunot noo si James. May naramdaman siyang kakaiba sa tono ni Julian. Sinusulit? Bakit? Mawawala na ba ako para gamitin mo ang term na iyon? Napansin niya na sandaling natuliro ang mukha ni Julian. Well, naiisip ko lamang na baka malapit ka na muling bumalik sa Spain. Kinain ng lungkot ang puso ni James. Tama kasi ito. Tinawagan ako ni Mama kahapon. Namimiss na daw niya ako. Isama pa na matatapos na rin ang bakasyon ko sa ospital.
Humingi si James ng mahigit sa 3 buwan na bakasyon sa ospital sa Spain dahil na din gusto niyang makasama si Julian. Gusto niyang siguraduhin lalo ang nararamdaman niya rito kaya ginusto niyang nasa Pilipinas sa span of time na iyon. Gusto din niyang ipahiwatag sana kay Julian na kaya niya ginawa iyon ay dahil na rin sa plano niyang pakasalan na ito. Pero dahil nabigo siya ay nabaliwala din pala ang lahat. So, kailan ka aalis? Baka sa makalawa. Tumangutango si Julian, saka bumalik muli sa street food stand. Kumuha ito ng panibagong stick at kwek-kwek. Sa pagkakataong iyon ay hinipan muna nito ang kwek-kwek bago iyon isinubo muli sa kanya. O ayan, kumain ka ng marami. Wala niyan sa Spain. Natatawa pang sabi nito. Kinurot niya ang pisngi nito. Nang matapos ito sa pagsubo sa kanya, ay siya naman ang kumuha ng stick at pinakain ito. Naka 50 pesos din sila dahil sa street foods na kinain. Pagkatapos kumain ng street foods ay sumakay naman sila ng kalesa at sa pamamagitan noon ay nilibot muli ang buong luneta. Sumandig sa dibdib niya si Julian habang ang isang kamay naman niya ay nakaakbay dito habang pinapatakbo ng kotsero sa unahan ang kalesa. I'm going to miss you. Naramdaman niya ang tila paninikip ng lalamunan ni Julian nang sabihin iyon. Napatingin siya sa nobya at nakita niya na may luhang pumatak sa mga mata nito. Madalas na emosyonal si Julian kapag magkakalayo sila. Ganoon din naman siya. Pero iyon ang unang beses na nakita niya itong umiyak. Parang may malaking kamay na pumigas sa puso ni James. Pilit na iniintindi niya si Julian sa mga kakaibang hiling nito tungkol sa relasyon nila. Dahil malaki din naman ang pabor na kailangan niyang hilingin dito. At yun ay ang hindi niya kayang palaging nasa tabi nito. Mahal niya si Julian pero may mga responsibilidad din siya sa Spain at nandoon ang kanyang ina. Kailangan siya nito doon at ang kagustuhan din nito para sa kanya na sa bansang sinilangan nito siya magsilbi. Malaki ang utang na loob niya rito. Julian, pinahid ng daliri nito ang mga naglalabasang luha. I'm sorry. Mamimiss lang talaga kita. Kaya ako nagkakaganito. Niyakap niya ito. It's okay. Palagi naman tayong magtatawagan, di ba? Mag-a-adjust tayo para sa isa't isa. Pagpapagaan niya ng loob nito. Ikaw kasi, kung umuo ka na sana sa proposal ko, di sana pwede na kitang isama sa pagbalik ko. Tumingin sa mukha niya si Julian. Bakit? Hindi mo ba ako pwedeng isama sa Spain kahit na hindi pa ako pumapayag na magpakasal sa'yo? Ngumiti siya. Na para bang papayag ka din na sumama sa akin doon? Bakit hindi mo ako subukan tanungin? Napataas ng isang kilay si James. What? Kasama din ba ito sa pakonsuelo mo sa akin sa pagtanggi mo ng proposal ko sa'yo? Si Julia naman ang ngumiti. Let's see. How much time do I have, Papa? Kinakabahan at natatakot man ay nilakasan ni Julian ang loob niya nang kausapin ng ama pagkatapos ng date nila ni James sa luneta. Mula sa pagbabasa ng libro sa library ng bahay nila ay tumingin ito sa kanya. Nakakunot ang noo. Time for what? Kinagat ni Julian ang labi. My time before getting officially engaged to Alfred. Before going to hell. Tumayo ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang balikat niya. You really want to make the most out of your time, are you? I love James, Papa. Wika niya sa kanaglihis ng tingin. Ngunit kahit ganoon ay naramdaman niya ang pagtiim ng mga bagang nito. Pero kailangan mo din na itatak sa utak mo na ikakasal ka na kay Alfred. You can't commit to someone forever, Julian. Kailangan kita para sa pangarap ko. Tumangutango siya at pinigilan ang mga luha na nagbabantang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi po ako nakalilimot, Papa. I love James but I do love you too. I love our family. Papapagkatiwalaan niyo ako na susunod ako sa gusto niyo. But please, I still do want to spend my time with him. May oras pa naman po ako, di ba? Mayroon pa. Pero napag-usapan na namin na Rainier ang tungkol sa inyong dalawa ni Alfred. Nakausap na rin niya si Alfred at pumayag naman ito. And Alfred adores you. You'll be in good hands, Julian. But how much time
Do I have papa? Gusto ko nang sulitin ang natitira ko pang oras. For about 2 weeks. Sagot naman ito. The end is really near. Sa isipin na iyon ay gusto nang mapahikbi ni Julian. Pain started to crawl in her heart. Gusto niyang sulitin ang mga natitira niyang araw kasama si James. Kaya naman na magaya itong ma-date man lang siya sa isang pampublikong lugar, ay pumayag siya. Hindi na rin naman kasi niya kailangan matakot na mahuli ng kanyang mga magulang dahil na rin sa matagal na palang alam ng mga ito ang sekretong tinatago niya.